nga atong pagkatunan mo niyang Genesis chapter 1 verse 1. Kag remember nga ang Christian life is a life of thinking, huna-huna jud. Even nga na kita ginatawag nga emotion, nga part sa ginatawag nga the essence of man. Nga remember ang kinaiyasan tao tanan believers or unbelievers na kita mentality natawag emotion, tapos na kita volition kanang freedom to choose, tapos self-consciousness, consciousness, 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 so conscience, okay. Bisan magkinaon sa tanan nga tao na ini ani. So, mean to say nga nagta emotion. Pero dapat mag-dominate sa usa ka tawo ang ginatawag nga mentality. So, man ang Christian life is a life of thinking, dili siya ba emotion. Whereas nga kaning kasagaran sa ginatawag nga mga religion, emotion jud ang ilaha jud. Kag remember nga ang emotion wala na siya gating, wala na siya guna-una. So, magka-nervous ka lang ana. Never guna siya nagagamit sa iyang guna-una. So, dapat mentality jud. Mao nga na ako'y nabasa nga isa po to ka theologian nga sulti niya, let your mentality mao mag-dominate sa imong kaugalingon, dili ang emosyon. Mentality jud kay mao na siya mag-guide sa imo. So mo na nagasulti jud nga ang Christian life is a life of thinking. At the same time, ang spiritual growth naa jud sa ginatawag nga knowledge thinking kag sa truth, knowledge kag truth. So grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. We must worship Him in spirit and in truth. Truth yun. Tapos, sulti pa ni Jesus Christ, sanctify them in thy truth. Thy word is truth. So, sanctify, kung baga pa, pagkabalaanon nga na-affirme sa in the Spirit of God, the Holy Spirit, and the goal to be like Christ. So, di na jud sa ginatawag nga truth, no? Sanctify them in thy truth. Thy word is truth. So ang word yun, no? Ang maka-sanctify, asa nga maka-set apart sa tuwa from this world. Ginatawag nga kalibutanon ba? Nga para dili ma-apply ang kalibutanon kung dili ang pulong jud sa Dios. So kinanglan sang mga believers jud ang pulong sa Dios for spiritual growth. Kung walay ginatawag nga Bible doctrine nga nag-reside na sa ato ang ginatawag nga spiritual heart o thinking heart, dili siya mag-grow sa iyang spiritual life. Ano nagsulti ko nga tawag nga kaning ang Christian life is a life of thinking. Kaya nga itong pagkatunan is Genesis chapter 1 verse 1, ug unsa na siya nga in relation sa John chapter 1 verse 1. Sige, para sa atong ginatawag nga naay eksakto diyan nga paghuna-huna kanang huna thinking, no, maga-pray ta check sa atong kagalingon nga masit na atong kagalingon nga naag yun yield to God the Holy Spirit, tapos in a goal to be like Christ. Kagantanan mo ang pagpasalamat pag umanya na igavoy sa nako ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo blang Amahan, salamat kay sa mga higayng ginatag di mo samon sa pagtuon sa mga pulong nga subong Ginoo for our own good, nga magka-produce kami sa ginatawag nga divine good agatos, dili human good nga maong product sang old sin nature. Ganigan po kami sa teaching ministry kang confirmation of God the Holy Spirit sa pag-enlighten sa moa as our divine teacher, kay we are just a communicator sa imo mga pulong. Kag bisan Ginoo sa amon pon nga part not by our intellect, sa among kagalingon, gani nagan po kami sa ginatawag og giving as spiritual IQ kag spiritual understanding nga sa imong grasya sa imong pamagi ginadangop tanan ginapasalamatan sa gihapon sa ngalan Jesus Christ, amen. Okay, kung naa mo sa inyong mga Bibles, tanawa din na ang Genesis chapter 1 verse 1. Kay kanang magkatungkay jud ta ani. Bisan pa in relation din na sa John chapter 1 verse 1.
let's see. John chapter 1 verse 1. Okay. So, first of all, for grammar purposes, kaya siyempre, ang Bible na to is English, tapos Filipino, Cebuano, Tagalog, or Ilonggo ba na o unsa. Nag-escote na sa Genesis chapter 1, verse 1 nga, in the beginning. So, tama, grammatically correct. In the beginning, God created the heaven and the earth. So, kaning ginabasa na ako di sa taas is King James. King James yan. Oh. Okay. Times na wala tong recording. Okay. Okay, nagapadayon di ay. So, King James. Well, unsaon ta ni... Oh. Timsa. Sige. So, nasa sa King James Version. In the beginning God created the heaven and the earth. Kaya nga no, nagasulti ko nga King James, tungod kay ang heaven din is in singular. In singular. Now, nga asa nga sa uban nga Bible, ang heaven din na is in plural form. Plural siya. O, para saan niyo? Heavens. Dini is heaven. So, na-differentiate yun sa plurality, sa plural o sa singular. Kaya, kumbaga pa, kung mangutana ta sa mga searching or unsa man din na nga sa pagtuon, yan ang which is which. Asa man dira ba ang tama? No? Kaya, iba ang heaven, ibang heavens. So na ang Bible sa pag-correct sa ato ang perception, sa atong paghangop, kung unsa ang heaven sa Pilipino nga paradigm ba sa Pilipino nga pamaagi kag sa Biblia nga pamaagi. Nganong kasulti man ta nga sa Biblia nga pamaagi? Tungod kay kaning Biblia nato, no? Kay usama lang yun ang gigikanan o asar siya nagikan nga dito ni siya sa Middle East. Tapos iya sang mga Israelites nga belief. Wala tay Bibliang atoa by our own jud nga sa atoa nga asa ang mga hitabo dinha sa Biblia nga ginagunitan nimo, no, nga sa pagpamatuod og unsang heaven or heavens. So naa sa atong panghuna-una unsa bang heaven? No, matan-aw kita sa kalangitan o sa langit. Kasi pagsulti ni mong langit, singular dahil siya. O tanaw kita sa mga langit, may isang plural. No? Kaya din sa King James, o kaning isa ESV, English Standard Version, bisan pa sa NASB, o sa uban mga translation, mao po ng mga diferensya kaya nagkalailahi po ng atong mga version sa Bible, no? Kag nagkalailahi po ng ilang presentation. Paras ni karon nga naa sa to ang atubangan mao ang King James, no? O ESV. Now, ato sa umpisa. In the beginning, tama siya grammatically sa grammar. I-compare na ako ni siya sa kuanbe. Tong ganiha. Wait lang. Alright. Oy. Balin. In the beginning. Nabalaan pa sa tao, bisan pa si Moses nga ang author ni ani sa first 5 books, which is the Torah, o kon Pentateuch. Kay Septuaginta mo sulod sa akong nauna. Pentateuch or Torah. Kabalo ba siya kung asa kanos ana siya ang beginning? Bisan sa ato ang pagsabot karon nagisulti dinhi sa Bible nga grammatically correct in the beginning. Kano sa nisugod ang beginning?
Kay ngano man, kay kung kuhaon mo ni ang ginatawag nga definite article nga da, maglahi na pud ang maglahi ang ukon sa ato ang lengguwahe ron. Halimbawa sa ginagamit nato nga English, ang grammar niya mali. Kag remember nga ang Hebrew, Aramaic o Greek mao na siyang gigamit sa Dios sa pagsulat sa Biblia o kung sa ginatawag nga mga scriptures. Kay tungod ang Hebrew, Aramaic o Greek is or are perfect language. Kay ngano? Kay kung bisan wala ning ginatawag nga definite article nga da, still sa Greek o sa Hebrew o Aramaic, that is correct. Pero kung sa English na pud ka mo adto, kay kanay nagagamit kitang English, pag wala sa da, grammatically wrong siya. No. Daw sulti lang nga, where are you? Correct siya grammatically. Pero philosophically, mali siya. Kay, where is you? Kay isa man lang siya, singular. So, ang where is you is grammatically wrong. Pero, philosophically, correct. Kay isa man lang. Di ba? Pag isa singular, pag duha, magsobra sa duha, 3, 4, 5 is plural. Amo nang kinang pag-unsa ang pag-compare nimo sa pagsultig mga pinulong. Now, kaning John 1:1 o tanaw nimo da sa John 1:1 kay may pagkaparehas man jud ni sila. Ngano nga parehas tungod sa word nga beginning. Parehas sila. Tungod sa word nga beginning. Pero sa gihapon, ang John 1:1 na ay ginatawag nga kanay definite article nga da sa gihapon. Ay wala day erase the board. In the beginning, nga thank you. Nga ang John 1:1 o Genesis 1:1 nagkaparehas sila in the beginning. Pero hinumduman naton nga dili mahibaw-an ang point of time kung kanus ana siya ang beginning. Now, kaysa original manggon nga lengguwahe, wala ni siya ang da. Wala. Mauna sa ambot lang sa imong Biblia kung katong dagko bitaw imong Bible. Nana sa bracket o naka-italics. Ambot din tanaw ko daw din look diyan. Diyan chapter 1 verse 1. Wala siya naka-italics. Wala. Sa ESV, wala. Importante kayo na mo kung para may bawaan imong Bible. O kung sa ginasulat din ha. Wala gihapon. Sorry. Pero diri sa interlinear, kani sa interlinear ni sa nga Bible. But sing anon sang interlinear nga Bible, naa kay Greek, naa kay English. So, tapos naka-bracket siya din So, pasabot niya na wala siya. No. Og sa original po nga lengguwahe niya sa Hebrew, no. Tanaw nato din 1:1. So kani Bereset bot pasabot niya ani in lang jud siya nga wala siya ginatawag nga definite article. So in other words, nga kaning beginning which was not a beginning kay ngano kay wa nato nahibaw-an
kung kano siya nag-start ang beginning. Sa to pa, in eternity past, katong nagligad nga eternity, nga wa ta kabalo kung kanus ana siya. God created the heavens and the earth. Halimbawa, diri nga point of time. Now, tanawa din na sa kuan kaning kay Job. Job 38. 4. Tanaw daw sa Job 38:4. O palihog basa sa Job. Job dili Job. Si Job 38:4. Gisultian ni Sang Dios si Job. So, mao po ning pangutana niya Sang Dios sa kay Job. Lima, nag-create ang Diyos din og angels. Tapos, in eternity past, kaning nga point of time, nag-create po ang Diyos og universe. Angels, tapos universe. 38:4. Oh yes, 38:4. Nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo. May alam ka? Wala. Bisan kinsa. Nakibalo ba kung kano sa create sa Diyos ang mundo? Now, kay kaning natawag nga sa English nga grammatically correct o halimbawa sa Tagalog. Ano sa ang Genesis 1:1 sa Tagalog, ano daw? Dira kay Tagalog man siya. Nang likhain mo. Okay. Nang likhain ang Diyos. Oh, sige. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos. O nang pasimula, angels. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Alam mo ba kung kanusa nagsiwano na po? Kung kailan ang pasimula? Wala. Kanus agi create ukon ang foundation of the world o sang universe, the heavens and the earth ging create sa Dios. Mo gani nga ga-question po ko sa time. Kay sa time ba, halimbawa yearly sa time nga kung kita karon is 2021 AD. Siyempre, itong niagi 2020 AD. Halimbawa, moving backward katong 30 AD. Then, sa 1 ni sugod ang number. Abi mo unsa sila mag-date. BC na din eh. BC halimbawa 30. BC halimbawa 2000. Tapos mo start sila sa 4000 BC. Kay balo ba sila kung kanus ana siya nag-start nga no, sa BC nga 4,000? Ana man ang date sa tuwa. Sa BC gikan siya sa dagko paadtog mugbo. Pagabot ron sa AD, sa 1 na siya. Di pataas na. So ang sunod nato nga tinuig is year 2022 AD. Pero sa una pabalik. Mo na nga natingala ko bang anong nisugod man sila sa 4,000? Paano nila ma-determine? Paano nila kanang masiguro nga mao din ang year? Tapos pagabot sa point of time nga mo end siya sa 1, misugod na po siya sa sa tinuig nga pataas. Mao na nga si Jesus Christ na tao mga 4 to 5 BC. Si Jesus Christ, remember nga namatay sa 30 AD, no, si Jesus Christ, no. Kaya ang pangutana din kanus-an ni sugod ang beginning, no. So mo na ang sulti
pangutana sa Dios sa kay Job nga kabalo ka ba kung kanusa sang Dios gitukod ang kalibutan? Og sa verse 5 pod. Sa verse 5 daw. Ang kabasa po siya. Verse 5. Genesis 1, sa Job. 38, 38:5. 38.5. Sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Na. Halimbawa, kung i-compare naton sa science, halos-haloson pagani kadto og Mars. Siyempre, nakaabot na sa moon. No? Ang Earth, isa lang ang moon nato. Nakaabot na ang discovery din ha. Pero ambot lang kung totally pa yun, 100%, wala pa ta kabalo. Awa po ko kabalo niya na. Pero sa Mars, murag telescope ra. Paano pa yun ang universe nga Milky Way galaxy pa lang gani? Di na masukod. No? Prastong pangutanas ko sa Earth Science nga. Unsa pa kalayo ang ang moon sa Earth? Mga something pila ka light years. Ang pangutana pod, unsa kalayo ang Earth sa Mars? Lisod na emission. Ang measurement yan na kaglalo pa sa Milky Way galaxy. At the same time, sa uban nga mga galaxies, halimbawa Earth, Pole Galaxy, Andromeda Galaxy, daghan pa yung mga galaxy. Mao na ka vast no ang ang universe pato sa ginatawag nga throne room of God. So paano mo na ma-measure? Tapos sa time ni Job, scientifically, what yun sila yung mga paraphernalia kaning mga gamit nga to measure sa kalawakan. Di gani ma-measure karon nga sulti nato nga murag high-tech na. Labaw na sa time ni Job. Now, kabalo ba ta kung kano saan ituga ang kalibutan? Mao na nga ang Hebrew o Aramaic o Greek, perfect language na siya. Sabot nga in a beginning which was not a beginning, nga wa ta kabalo in eternity past. God created the heavens and the earth. So wala point of time. Kay ngano man, kay kung naay definite article nga in the beginning, halimbawa kung ibisyon nato ni siya nga mauni. In the beginning, mauning starting point of the beginning, God created the heavens and the earth. Kung mauni ang time, then, naay something diri nga beyond the beginning. Napay nauna sa beginning. Kung naay ginatawag nga the beginning. Muna sa una, guna-una po kung kung ang Diyos na ay beginning, which is not, no, kay self-existensya nga siya Diyod in eternity past. In other words nga, kung sa mga kuan ba kanang mga search, kung naa sa beginning, halimbawa, then naapay nauna sa iyaha. Murag paduol lang ta sa kuan gud. Gapaduol lang ta sa ginatawag nga pagtunog Trinity. Halimbawa kaning Matthew 28:19. Matthew 28:19. Kaning paggamit sa Greek dito sa grammar sa definite article. Matthew 28:19. Bot pasabot niya ning ginatawag nga definite article. Da. Nag-escort siya nga, go ye therefore and teach all nations, no, baptizing them in the name, singular, name singular siya, pero
Besides nga singular siya, nag-isgot siya og tatlo, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Nag-isgot lang na nga lahi nga person ang Father, tungod kay naay ginatawag nga definite article nga the, og lahi pud nga person ang Son, tungod sa article, definite article nga the, og lahi pud ang Holy Spirit tungod sa definite article nga the. Sa to pa, kung wala siya definite article nga the, usa lang na siya ka person. Pero tungod kay naa siya the Father, lahi siya nga person, the Son, lahi nga person, og the Holy Spirit, lahi siya nga person. And yet, usa lang siya tungod kay sa singular nga ginasulti nga name. In the name. Mauna nga ang Diyos is usara, pero tatlo siya ka persona sa iyang pagka-Diyos. 3 persons in the Godhead. Kag usa lang sila nga sa pagka-Diyos. Tungod kay, muna magtuong kita sa ginatawag nga the essence of God, tungod kay usa lang sila ka kinaiya. So muna walay conflict sa plano sang God the Father as the author of the plan, kag sa God the Son, which is the executor of the plan, kag sa God the Holy Spirit, which is the revealer of the plan. Walay pagsumpaki sa ilaha din na. Muna kung unsa ang command sang God the Father, maupod ang ginatuman sang God the Son, ug mao ang pamatuod sang Holy Spirit. Gisulti lang na nga God the Father ang first person tungod kay siya ang nagaplano, o ginasulti nga God the Son ang second person tungod kay siya ang anak. Sa ginatawag nga father and son relationship. Kay ngano man, tungod kay ang anak ang mao nagatuman sa amahan, which is mao nang normal jud nga dagan sa kinaiya sang father and son relationship, nga ang anak mao jud ang mutuman sa amahan. Alangan nga ang amahan mao mutuman sa anak. Masulting anak nga, palitog kwan, bugas, pagkahuman, paguli, lutuan, lungagan na ha. Sukuhi kayo siya ba? Pero kung ang amahan maong musugo sa anak, normal siya. Nga musugo ang amahan sa anak. Dili nga ang anak maong musugo sa amahan. Abnormal na siya. Okay. So, in the beginning, which was not a beginning. In other words, in eternity past, katong ni aging mga panahuna nga wa ta kay balo kung kanus ana siya nisugod, ang Dios nituga sa heaven or heavens and the earth. May na yung definite article nga earth. Okay. Now, God. So, amora gyapon ni sa kwan sa John 1:1, no? Mao gyapon siya sa John 1:1. In the beginning, which was not a beginning, was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero ang atong gina-focus din is Genesis chapter 1 verse 1 sa. In the beginning, which was not a beginning, or in eternity past, or sa ginsuguran nga wa ta kay balo kung kanus ana siya kanus ana siya. No. God created the heavens and the earth. Now, ang pulong din na nga God, ang pulong din nga God is Elohim. But pasabot sang Elohim is plural. Elohim is plural na siya.
Mao gani nga gatudlo kita o mao na nga nagaisgot ang Matthew 28:19, in the name singular pero plural ang dating niya kay ngano man of the Father, of the Son and of the Holy Spirit. Mao nang Elohim ang plurality niya. God. Ang God is plural. Tapos masculine. Masculine tungod kay sa il. Plural tungod sa I am. Pras na magsulti ka mga angels nga seraphim. Plural na siya. Seraphim. Tungod sa I am. Kaya ang singular ana is seraph. Angel nga cherubim. Plural. Kaya ang singular ana is cherub. Be, tanaw na to din eh. Sa kwan. Be, tanaw ko sa Bible na ako. Oh, Isaiah ba na? Dali na lang. Let's see. Oh, Isaiah chapter 6 verse 2. Isaiah 6:2. Sige, paliw basa. Isaiah 6:2. No, be. Sa Isaiah 6:2 nag-iskot rin nga above it stood. Uy, seraphims man eh. May is. Now, tanong ta sa uban ba nga version. Si Isaiah 6:2. Halimbawa nasbi Isaiah 6:2. Ibabaw niya nagbarog ang mga seraphim, may unong kapako ang kagsakagsakan nilalang. Itabunan nila ang ilang sa tuhan dagat ako ang ilang tiil sa laing nilang o gigamit nila sa pagtupad ang mga kapako. Okay. Kani sa mga anghel unom ang pakpak. Bot pasabot nga ang duwa nagatabon sa ilahang mata, ang duwa gatabon sa ilang tiil ug ang duwa sa ilang diri sa likod mao nagalupad. Ang ilang trabaho niya ni sige rag pagdayaw sa Dios. Ang ilang trabaho mao na din sa verse 3 nagasigot sila pirmi nga holy holy holy. No. Holy mao na ilang trabaho sa pag-worship sa Ginoo. Now, ang kuyaw din na kay mga seraphim. No. Pero dinhi sa kwan, dinhi sa Nasbi, ang seraphim is plural na sa daan. Each, ang mata ko sa having 6 wings. Each. So, ang seraphim is plural. Tungod sa I am. Maupod gyapon ang ginatawag nga Elohim. Plural siya. Tungod sa I am. Same. Pero ambot nga ano nga sa King James. Sa King James lahi siya. Sa King James seraphims. So matawag nato na redundancy kay plural na siya sa Hebrew. O plural na siya sa I am tapos may is pa jud. So ang bot pasabot niya na kaning seraph
o kung seraphim nga plural, gitransliterate lang na sa English. Gitransliterate, gikopya gikan sa original nga lingwahe, tapos gihimo nila gin-Englishized or Cebuanoized, which is hindi Cebuano siya nga lingwahe or dili sa English nga lingwahe. Mao na nga mga seraphim or seraphims. Pero ang eksakto niya na is seraphim, kay plural na siya nga daan. Muna nga kung gulay pagsabot sa Biblia, sa iyang mga lingwahe, muna na ginatawag nga lahi-lahi nga mga pamulong, lahi-lahi nga mga ginatawag nga pagbadbad. So kani siya is Elohim. Ang God din is Elohim, plural. Muna nga nagatudlo kita diri og Trinity na walay word nga Trinity sa Bible, pero inductively makita nimo na dinha nga pulong nga God the Father, God the Son, og God the Holy Spirit. So Elohim siya. Mao nang God, Elohim. Elohim ang God. Kani Elohim. May pakita nato din Elohim. Kana Elohim. Ang yung transliteration gikan dinhi nga pulong sa original Elohim. Meaning plural. Plural of Eluwa. Kaya Eluwa is singular. So, in the beginning, balik ta din in the beginning, God created, nagtuga siya out of nothing. Kaya unsa man ay pagtuga sa Dios? Nagsulti lang ang God the Father, tapos nag-create dayon ang God the Son, out of nothing. Kaya ang pagtuga kay Adan, unsang gigamit sa Dios? Dili siya out of nothing. Kay gituga si Adan pinaagi sa pag-umol sang lupa. Naghihimo niya og tao. Mao na ang pagtuga niya kang Adan. Kuya no, kung iportray nimo ang pagtuga niya kay Adan, wala man niya gibutangan dito sa sulod nga naay heart, na mga ribs, no? Kaya kung tanaw naton sa medical nga pamagi, sus, mga ginagmay kay mga tiny particle sa atong lawas. Para sa karon operahan ang mata, gagmay kay mga kaugatan din na. Tapos daghan pa kayog mga tawag ni, mga argument nga ang lalaki kulang og isa ka gusok. Pero gitan-aw jud na ako sa YouTube. Ang gusok nato og sa babae parehas kompleto. Walay kulang. Walay kulang ang gusok sa lalaki karon. Ang kulang nga gusok lang nga ginasulti sa Bible si Adan. Si Adan lang ang kulang og gusok. Lalo pa sa teaching nga one right woman for a right man and one right man for a right woman. Kay ngano man, tungod kay ang imong gusok mao nang imong giasawa. Kag dinhi pa jud daw kuno close kay sa heart. Ngano lagi nga kun babalo lagi ng lalaki. Maminyo man lagi nag-usab. Unsa dayto dili trial and error na to nga. Oy, dili dayto mao. Di na kay gusto mo jud maminyo. Napagani mga pastor nga katulo maminyo. Unsa man din na? Tulo ka gusok ang gikuha. Dili ang gusok nga gikuhaan sa Bible si Adan ra. Bot pasabot nga kita karon nga at this present time or masulti nato nga human si Adan nakahimo og sala. Siyempre dito na sila nanganakay. Walay gusok sa lalaki nga mao na iyang bilinyoon nga gikuha nga gusok nga paras kang Adan dili. Mao nga pagtuga kang Adan kompleto og gusok. Pagtuga siya sa Dios perfect jud. Sinless.
mao na nga mao na nagsulti ang Dios nga let us make man in our own image and in our own likeness nga perfect si Adan. Siyempre pagkuha sa iyang gusok nga ginhimo og babae, dili pa iba, babae pa na. Kay gipangalanan lang siya nga iba, human nga si Adan naghimo og sala. Pero before ni ana nga pagkuha ni San Dios sa gusok ni Adan nga wala pa'y sala, perfect gihapon. In the image and in the likeness of God ang pagtuga kang sa babae nagikan sa gusok ni Adan. So, pagkatunan na po ng ginatawag nga image and likeness. Ang image sa Hebrew is chilim, kag dimot ang likeness. Okay, daghan po na ula kay balo unsa ang ginatawag nga in the image and in the likeness of God gikan sa chilim nga image o dimot ang likeness. Pero ang pagtugan ni ana sa Dios sa ila in the image of God and in the likeness of God is perfect. Kita natuga kita human nga si Adan naghimo na og sala. Mao na nga kita mga tao wala kita gituga in the image and in the likeness of God. Kay ngano man kay kita are sinful. So gituga kita in the image and in the likeness of kay Adan. Tanawa sa Genesis chapter 5. Time pa. Halimbawa sa verse 1. Sige daw. Verse 1. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. So pagtuga kang Adan, in the likeness of God and in the image of God, perfect si Adan. Kaya lang, morning gi-question ko ni Joel, di ko niya malimutan sa libungan. Ngano nga walay punishment or something nga naay sala sa kay Adan og sa babae nga pag-create sa ila nga ang unang command sa ila is to replenish the earth kanang be fruitful and multiply. Wa man sila ni fruitful og nagmultiply, wala sila nanganak. Wala sila plano nga magtukod og pamilya nga mag-anak, pero mao na ang command sang Dios. Ngano wala sila walay pagsala nga nahitabo sila ha? Tungod kay walay consequence. Nagsulti lang ang Dios nga be fruitful and multiply. Wala na, maura na. Pag umanya na, walay consequence. Nga kung dili sila mag fruitful o mag-multiply, walay consequence. Pero dito sa pagkaon sa tree of the knowledge of good and evil, na ay consequence. Nga kung mukaon ka mo ni ani, surely you will die. No, M-U-T-H, dying, you will die. So namatay sila nga dying spiritually, surely you will die physically. Mao nang edad ni Adan niabot lang og 936 years. Pero wala gin butang din na kung kanus-an ni sugod ng iyahang edad. Kay pag anak kay Adan, pagtuga kang Adan, dako naman sa daan. Mao nang pagtulunan naton dinhi is maturist kita. Mature. In other words nga ang tanang nga gituga sa Dios in the beginning, puros tanan mga dagko na. Lahi sa karon nga ang pagtuga kinsa na
Ngalan sa anak? Amara? Okay. Nga ang pagtuga sa iya ginatawag out of the womb. Mibiten, out of the womb. Nag-start dahil siya sa gamay. Tapos ialaga siya sa iyang mama. Mao nang pagtuga. After na sa kay Adan. Alagaan jud ang bata. Pero si Adan kung gintuga siya sa Dios nga gamay, walay inahan nga matuto o mag-atiman sa iya ha. Way magpatutoy. Mao na nga pag-anak ni Adan kag ni Eva human sa pagpakasala, pag-anak nila atimanon jud nilang ilang anak. So walay paglantog yaanay dinha nga kung kinsang una sa manok og itlog. Ang una jud ang manok kaysa itlog. Kay sa ginatawag nga mature. So kaning mangga wa ni siya ni sugot sa similya, mangga jud na siya dayon dagko na ang pagtuga. Sama gyapon sa pagtuga sa Dios sa tao kay Adan. Now, male and female blessed them name Adam in the day when they were created. Verse 3. Tanawan nyo sa verse 3. Verse 3. And Adam lived 130 years. But pasabot si Adan, human na naghimo og sala. Human na siya nikaon sa tree of the knowledge of good and evil. Then, ginproclaim sila nga makasasala. Now, karon kay makasasala na sila, may anak sila. Unsang ilang anak? In the image of Adam. In the likeness of Adam. Ano nga image and likeness? Nga makasasala. Sorry. In the image and in the likeness of Adam nga makasasala, dili na in the image and in the likeness of God nga balaan, holy. Holy, perfect. So dito ang kaliwat sa mga katawan sa kay Adan nga makasasala. Pero si Adan, pag-create sa iya ha, in the image and in the likeness of God, dili sila makasasala. So kita, gintuga kita in the image and in the likeness of Adan nga makasasala na. Now, kung we are created in the image and in the likeness of God, kita, perfect ta, dili ta makasasala. So kung dili ta makasasala in the sight of God, kung mapatay ta, palangit, langit nun yun ta. Pero dili, kinanglan nato ang salvation. Kay we are created in the image and in the likeness of Adam, nga depraved, sinful, makasasala. Dili langit nun. Muna, kinanglan yun ang tao mutuo kan Jesus Christ in order to be saved. Kung dili, patay kang bata ka. Amo nang assurance nina. So, natao kita in the image and the likeness of Adam. Okay. So, God created, pero out of nothing. Kay nga naman, kay wala pa may mga butang. Bara. Kay pagtugan niya kay Adan, pinagi sa pag-umol sang lupa. Lupa or unsa ba, something din na. Clay o unsa ba. Siyempre, kung taon na namang lupa sa una kay perfect man, so maayod siya. Pero kuya, no, pagtanaw sa science, kung i-detalye nimo siya kanang medically,
sus, mga tiny particles din na sa lawas. Pero unsa man ang pag-umol sa Dios, no? Pero perfect yun na siya. Bisa magkinaon sa perfect. So naa sa tao ang kapalpakan nga dili na perfect sa tao nga gihimo ni Adan, nga ni supak siya sa pagkaon, ni supak siya sa dili pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Bunga man lang. Pwede niya kaunon sigurong dahon, no, kung specify nimo ang command sa Dios. Pwede niya paakon, ayaw jud kauna, no. Siyempre ang command sa Dios perfect kung unsa man na siya. That is na mao jud na siya. So created the heaven. Now, dinhi sa King James is heaven. Ambot sa unsa sa inyong version? Tanaw daw sa inyong version. Genesis 1:1. No. Genesis 1:1. Kay dinhi sa interlinear is the heavens. So, ang planet wala gyapon. Karon lang magkwanta Kay ang sa heaven sa heaven. heavens. No. Ano to, earth and the planet. Ano unsa man sa inyong sa inyong Biblia? Heavens. Tapos Ano heavens? heavens sa kuwan, ang earth. Apil man sa planet. Oh. Kanay tanaw nato. Unsa sa imo may unsa da? Mga langit? May ano? Miming. Ah, Miming. Dali. Ako na pala na ko. mga? Oy, tama oy. Kana heavens. Ang lang, so singular. Mao nang diferensya sa mga translation sa Bible. Ana mo nga naa sa mga langit. Oh. Kung asa sila nag-refer. So kita nagatanaw kita sa original nga lingwahe sa Biblia, which is Hebrew, Aramaic o Greek. So ang langit singular, pero sa uban nga Biblia is mga langit. Dili pwede na siya magkaparehas tungod kay ang isa is singular o ang isa is plural, no. O may posibilidad nga mali silang duwa. Asa ron ang langit or mga langit. Okay, hindi sila magkaparehas. Maura na ang pagkwintada ana. Pero makita nimo din sa iyang original nga lingwahe, no, nga kana siya is mga langit. So to prove kung ngano nga tama siya nga mga langit, tungod kay ang iyang Hebrew is Yamayim. Yamayim. Sa Hebrew is Yamayim. Same gyapon sa Elohim, Seraphim, Cherubim. Nga nagaisgot siya og plural tungod sa I am. So mao na nga ang heavens, mga langit is tama kaysa heaven nga singular. Mao nang hindi basta-basta nga mag-study ka sa Biblia or something nga mag-communicate ka to prove nga unsa ba katama ang imong ginatunan. So heavens na siya. Sa tuwa pa ang King James, dili siya mao. Plural. Kuya kayo ang mag-declare ang Diyos baka ng halimbawa Hebrew, Simayim. Nga heaven siya sa English, correct, tungod sa is. Pero tama siya jud sa Hebrew kay as dira ta nagbase. Tungod kay ang Hebrew plural siya tungod sa I am. Kay ang naay I am sa Hebrew, that is plural. Plural na yun na siya. Now, adto ta sa 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Si Moses is Hebrew, Israelite. Si Pablo is Israelite pod, pare sila. So sa mga pagtuluuhan, parehas sila ni Moses o kung sa mga Israelites at the same time sa kay Pablo nga sa New Testament as an Israelite. Kay si Pablo Parisiyo man na siya. Unsang gisulti sa 2 Corinthians 12:2. Kay mao yun ilang pagtuluan. Sa tuwan pa, gikan sa Genesis pagkato sa Revelation o gikan sa Old Testament pagkato sa New Testament, dili na siya mag-conflict.
sa ilang mga beliefs. Dili nga sa pag communicate karon sa pulong sa Dios nga ang truth walay conflict sa iyang kaugalingon. Wala. Unsang gisulti sa verse 2 sa 2 Corinthians chapter 12. Di kamo mag-prove sa inyong ginabasa unsa man ang iyang translation. Mao na ginatanaw naton comparatively ang mga translation sa Bible. English man na siya, Cebuano, Tagalog, ni ano man na siya. Paadto sa original nga lingwahe. Sige daw. Chapter 12 verse 2. 2 Corinthians. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. Dating Sa ano sa? Ikatlong? ikatlong langit. Okay, sige. 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang nakakaalam. Okay. So, sa belief sa mga Israelites na ay 3 ka langit. Amot lang sa ubang nga nasod. Paano sila magkwinta sang langit? Halimbawa, kita nga Pinoy sa atong kaugalingon, paano kita magkwintag langit? Paano mo man ka nang estimate, determine, unsa man ang langit? Na clouds, na sky, kanang sky, blue na sky man na, di ba? Sa to ang sky, kahawaan, unsa ba na? Tapos na clouds, unsa man ang langit? Pero diri sa ila tulod yun ang langit. Sa to pa, kung imo na siya nga i-picture ang langit, kung mao ni ang earth, dako pang litra kay sa earth. So naa din ni ang atmosphere. Unang langit, atmosphere, nabutan na to for 7. Kana mga langgam nga nagalupad-lupad na eroplano, non-atmosphere na siya. Murag paggawas nimo sa gravity sa earth, wala na. Ginatawag na siya nga outer space. So ginatawag na siya nga mga stellars. Kung unsa man na dira na mga meteors, Andromeda Galaxy, Whirlpool Galaxy, unsa klase mga galaxies na dina. No, dili. Kay ang earth paggawas sa kwan. Masulti lang nato mga stellars, mao ni mga stars. Nabilong pa man ta sa Milky Way galaxy, no. Kung magawas na siya sa kwan, magawas na siya sa gravity sa earth, siyempre napagyapon sa tinatawag Milky Way galaxy tungod kay naapay Mars, unsa pa? Mars, Uranus, Saturn, Jupiter, questionable ng Pluto. Tapos naapay outer din na, no, gamay, nabilong sa Milky Way galaxy. At the same time, kung nakakita sa Milky Way galaxy, naapoy mga galaxies din So, stellar, second, ang first din sa atmosphere, dire second heaven. Ang ikatulong nga heaven, mao ang throne room of God. Mao nilang belief na ay first, third, second, then first na heaven. Okay. Mao na ang Bible, ginakoreksyonan niya ang atong belief sa ilahang belief nga mao ang tinuod nga iya sa mga Israelites. Inudom naton nga ang Biblia nga ginagunita nimo ang mga hitabo dinha dili na sa Pilipino nga sitting, didto na sa Middle East kag iya jud in particular sa mga Israelites. So ang Biblia nimo dili na imuha nga mga kasaysayan dinha, iya na sang mga Israelites nga diha sa Dios. Kag gigamit sa Dios ang mga Israelites kag ang mga patriarchs before sa mga Israel. Patriarchs, the father. Okay, so naay ginatawag nga third
heaven. Oh. Now, so tama jud ang o kung dili tama ang King James nga God created in the beginning, which was not the beginning. God created the heavens and the earth. So naa jud siya ginatawag nga definite article. The earth, the heavens and the earth. But pasabot sa earth, the earth, kung mauning throne room of God, kay kung ako maguna-una, murag na sentro ang earth sa universe. Mao na nga gikan sa langit paadto sa earth, apil na tanan ang ginatawag nga universe. Gikan sa kina dire dinhi banda sa kinatumyan or unsa ni nga age sa earth, sa throne room of God paadto sa earth, universe na apil na tanan. Mo gani nga pag-isdan sa Dios ang langit ug ang earth, apil na ang universe na kay gikan sa langit paadto sa earth, pag-isdan niya sa eternity future. Halimbawa, kung mauning kasaysayan sang tao, gikan kang Adan to the last man, pag-abot sa eternity future, pag-isdan niya ang langit ug ang yuta kag naay New Jerusalem. Pag-isdan niya kay dili pwede mupuyo ang Dios sa eternity nga palaabuton nga naay o kung na-contaminate or naay dagta sa sala. Dili pwede mupuyo ang Dios sa eternity human sa kasaysayan sang tao. Unsa man day una nga nahitabo nga sala? Sa langit, sa kay Lucifer, siyang una nga nakahimo og sala. Siyang author sang sala, si Lucifer. Pagkahuman dinhi sa earth, si Adan ang naghimo og sala. Dili si Eva, dili si Adan ang una nga naghimo sang sala. Tungod kay si ang babae na deceive siya. Pero si Adan nag-decide jud siya sa pagsupak sa mando sa Dios nga sa dili pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Mao nang mando sa Dios, isupak siya. So mao nang Genesis chapter 1 verse 1. Wala siya definite article sa original nga lengguwahe nga kung isgoto naton siya nga in a beginning, which was not a beginning, sa ginsuguran nga mao nga dili mao ang sinugdan nga but pasabot nga eternity past nagtuga ang Dios nga wa ta kabalo unsa na siyang panahon na. Ang Dios lang kay balo, pero sa ato wala. Di na nagsugod ang human history. Pag-create niya sang heavens and the earth, dira ni sugod ang human history. Unang kasaysayan sang tao. Kay numon naton ang Dios dili siya bound by time o kung dili siya bound by space. God is eternal. Dili siya lukob sa mga inuras. Kita lang ang naay limitasyon. Sa Dios dili. He is not bound by time. He is not bound by space. Dili. He is eternal. I am that I am. Sige. Ambot kung naay clarification, something somewhat. Sige, mag-pray ta. Pasalamat sa Ginoo. Sa imo lang ang Amay, salamat kay sa mga higang ginatag nimo sa amon sa pagtuon sa imong mga pulong. Labaw sa nandiod sa teaching ministry kang confirmation ng God Holy Spirit sa pag-enlighten sa mo kag bisang giving paghatag sa mong spiritual IQ kag spiritual understanding sa imong grasya sa imong pamagi. Sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay.